Hello mga kabayan, I'm Lani. Welcome sa aking daily diary. Samahan niyo po ako sa aking araw-araw na kwento. Guys, bababa po muna tayo. Magtapon tayo nitong mga recycle doon sa baba. So hindi ko po siya nilalagay doon sa back door namin. Kasi doon sa baba, meron doon lagayan. Tapos sila na yung mag-segregate ng mga ganito. Kaya doon ko nilalagay at para makapaglakad din ako. So exercise din kasi medyo malayo pa siya. Ah, so guys, i-continue ko po pala yung aking story kahapon, yung aking experience dito nung bago ako dito sa Hong Kong. Ano ba yung mga naranasan ko? Masasabi ko talaga na mahirap yung buhay, na mahirap maging isang OFW. So, ayun, nung bago pa ako dito guys, alam mo yung mga hindi ko ginagawa sa Pilipinas, nagagawa ko dito. Yung magbutas ka ng ah, yung wall kasi mag-i-install kayo ng curtain, yung mga ganyan. Tapos ginagawa ko yung mga sira na sapatos ng mga alaga ko or amo ko. So, para akong sa Mr. Quickie ba. So, tinuturuan naman ako ni sir pero ang hirap talaga gawin. Tapos si sir para akong ginagawa niya akong assistant. For example, mag-install kami ng heaters. So, pero siyempre dalawa naman kami. Pero kasi nga hindi naman talaga parang hindi siya talaga trabaho pambabae, pero wala tayong magawa kasi nandito tayo sa ibang bansa. Tapos nung una ko din dito na nakita paano magluto sila, parang sabi ko talaga mga first week ko talaga nun sabi ko hindi ko talaga siguro kaya 'to, uuwi talaga ako ng Pilipinas. Pero dahil nga mahal ang ating placement fee kaya hindi puwedeng mag-give up, 'di ba? So, 'pag nakikita ko paano magluto kasi sa mga Chinese guys, hindi puwedeng mag-serve ng pagkain na hindi mainit, kailangan maluto mo siya 15 to 30 minutes, ang dami pa naman ng lulutuin mo, 'di ba? Parang kailangan mabilis yung katawan mo magluto, hindi pa ako marunong mag-chopsticks gamit ng 'di ba ginagamit dito 'pag nagluto ka chopsticks or ano. So, ang hirap, pero ayun sabi naman ng amo ko sa akin, nasa adjustment period ka lang, 6 months magluha ka ng dugo, kahit lumuha ka ng dugo. Umiyak ka kasi normal lang naman yon sa mga bago daw na nag-a-abroad, umiiyak. Pero after 6 months daw sabi niya sa'kin, "Baka hindi mo na nga maisip na umuwi ng Pilipinas, magre-renew at magre-renew ka." So, totoo nga kasi umabot na ako ng 15 years. Pero nung first year mo dito feeling mo, ay naku, para kang siyempre na-homesick ka pa. Kasi siyempre sa Pilipinas 'di ba malaya ka, after ng work mo puwede kang gumala or ano. Dito hindi, once a week ka lang lumalabas. Kaya 'di ba, parang ang daming nagbago, parang feeling ko nakakulong ako, yung mga gano'n. Tapos siyempre lagi kang umiiyak. Tapos, yun yung akin pa namang amo medyo may pagka-strict pero mabait naman si sir. Parang disiplina niya lang ako. Nabulol na tuloy. Dinidisiplina niya lang ako. For example, meron akong mga bagay-bagay na hindi nagagawa. So, siyempre binibigyan niya ako ng penalty, nagbabayad ako sa kanya ng $20. So, siyempre 'di ba ang sama ng loob mo magbabayad ka lagi ng $20 kaya umiiyak na naman ako. Tapos nilalagay niya 'yun, meron siyang lagayan na parang apple yung shape, so doon niya lahat lahat nilalagay. Minsan talagang kinukuha ko, tapos sabi niya, "Bakit konti na lang yung pera dito?" Sabi ko, binili ko ng tinapay, sabi niya, "Wag ko daw kunin kasi papapulis niya ako." So hindi ko na kinuha, pero pagdating pala ng araw ibabalik niya rin. Tapos kasi guys, alam niyo ba yung aking kasing amo kasi, ano talaga for example, umaalis kasi yan sila sa morning. So, pupunta sila mag-ano yan sila, mag-breakfast sila sa labas. Tapos siyempre babalik yan sila mga 11. So, dapat daw tapos na akong maglinis. Siyempre magdudot-dot muna tayo, 'di ba? Minsan hindi pa ako tapos pagbalik niya gano'n pa din, marami pa akong trabaho. Kaya ang ginawa niya sa'kin, kinukuha niya yung battery ng cellphone ko. Matalino din ako. 'Di ba? Siyempre alam ko kung saan niya nilagay yung battery ng cellphone ko, kukunin ko rin 'pag alis niya, salpak ko rin.